ay natural sa ating buhay bilang mga tao. But ito po ang tatandaan natin mga kapatid, when crisis hits, remember this, God is still in control. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, God is still in control. Kahit may krisis, kahit may digmaan, kahit bumamahal, tumataas ang mga bilihin, na nag-aalala ang mga tao. Pero ang mga Christians, ang mga born again, huwag nating kalilimutan na God is in control. In fact, yan ang pag-uusapan natin, God is in control. Hindi na bago sa atin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Higit sa lahat, kung ikaw po ay nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi maaring hindi mo malaman na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran sa mga pagkakataong ito ay hindi na bago, hindi na nakakapagtaka, hindi ito surprising, dahil ang salita ng Diyos ay palaging nagpapaalala, palaging nagsasabi na ang mga bagay na to ay nangyayari at mangyayari na hindi maiiwasan ng sangkatauhan. In fact, the Bible says, there will be wars. At tinuturo ng Biblia, sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng mga digmaan, kaguluhan, kahirapan. Sabi ng Matthew 24 verse 6, and you will hear wars and rumor of wars. For the nation will rise against nation and kingdoms against kingdom. Sabi sa Tagalog, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian. So ano nangyayari ngayon? Naglalaban-laban ang mga countries, nagkakampi-kampi, nagkaroon ng digmaan at lahat affected na nakapaligid sa kanila. Economies, governments, at daily life ng mga tao were affected sa mga ganitong sitwasyon. Mga OFW nating mga mahal sa buhay, mga kapatid, affected. No? May pangamba, may takot. At kaya nga po kasama ang ating panalangin palagi sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Ipanalangin natin ang ating mga kapatiran na naroon sa battlefield, battleground, na nadadamay, na nakakarinig ng mga pagsabog, putukan. Ba't hindi na ito bago? Sabi ng salita ng Diyos. Ang mga tao ay naghahabol lagi kung sino ang malakas, sino ang magaling, sino ang makapangyarihan. Kaya ang mundo ay walang kapayapaan. At ito ay part ng isang tinatawag nating broken world we live in. Yung mundo na magulo, sinumpa, ay kailanman, sabi ng Bible, hindi makaka-meet ang tunay na kapayapaan dito. But God's people should not lose hope. Huwag tayong mawala ng pag-asa mga kapatid dahil nariyan ang Diyos na palagi nating kasama. Hallelujah! Kahit sa pagtaas ng mga bilihin, sabi mo sa iyong sarili, kasama ko ang Diyos. Hindi ako dapat mangamba.
Bagamat sinabi na ng Biblia na mangyayari ito, pero anong sabi ng Panginoon? Hindi ka pababayaan ng Diyos. At ilang beses na yan mga kapatid na pinatunayan ng Diyos sa atin. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng digmaan, sakuna, kalamidad, di ba? Pandemya, amen? Halos lahat din, naranasan na rin natin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, hindi nagpabaya sa mga tao na nananalig ng tapat sa Kanya. Na umaasa. Na naglilingkod ng tapat sa Diyos. Na nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng Word of God, kailanman hindi pinabayaan ng Diyos ang mga tao na umaasa sa Kanya. Kaya ang tanong, umaasa ka ba sa Diyos? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Umasa ka sa Diyos. Huwag kang umasa sa trabaho. Huwag kang umasa sa boss mo. Huwag kang umasa sa kamag-anak mo na tumutulong sa'yo. Sa Diyos ka umasa, kapatid. Dahil alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo at nakikita niya ang pagsisikap mo. At kung umaasa ka sa Kanya, ang pangako niya, hindi Kanya pababayaan. Hallelujah! God is our provider even in difficult times. Si Lord ang nagsusupply, nagpo-provide. Ang Diyos ang ating tagapagbigay sa mga kagipitan. Philippians 4 verse 9, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi ng verse, my God and my God shall supply. Hindi sinabi ng words, my God might supply, might, maybe, isosupply ng Panginoon, kundi sabi ng Lord, God shall supply all your needs. Ang Panginoon ang magbibigay. Pag umasa ka sa Diyos, gagawa ang Diyos ng paraan para i-provide kung ano man ang kinakailangan mo sa pagkakataon na yan. Hallelujah! Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi tumatanggi. Hindi nang iiwan. Tayo lang ang nangiiwan. Tayo lang ang nanggo-ghost. Pero ang Diyos, hindi tayo kailanman iniwan. God will provide. Sa Biblia, mga kapatid, may pagkakataon na nakaranas si Elijah ng kahirapan, taggutom, but God supplies. Ang Panginoon ang nag-supply. Kung babasahin po natin, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Kings 17. Beginning in verse 1. Sabi po ng 1 King, unang hari, verse 17, si Elias ay isang propeta taga Tisbe sa Giled. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan, ni hindi magkakahamog sa darating na taon, hanggat hindi ko sinasabi. Kita natin to si Ahab, king of Israel, but instead of maging faithful sa Panginoon, ano ang kanyang ginawa? Masama ang kanyang ginawa. No? At nagpatayo siya ng dambana ni, sino ba yung Baal, yung Diyos-Diyosan. At naniniwala sila na siya ang source ng tubig. Alam natin sa Middle East, ang tubig ay mahalaga. Inom muna ako, mga kapatid.
Kaya nyo, mahalaga talaga ang tubig, mga kapatid, no? Pag nabulunan ka, tubig. Pag nadumihan ng kamay mo, tubig, hugas. Imagine niyo mga kapatid, kung ang mundo walang tubig, paano kaya tayo mabubuhay? Dehydrated tayo. Alam niyo, mapalad tayo mga kapatid, no, sa Pilipinas, kahit sabi nila, hindi tayo bansa na mapalad sa langis. Pero tayo ang bansang mapalad sa tubig. Tama po ba? Kung papapiliin ako mga kapatid, tubig or oil, tubig ako, kayo ba? Maraming tao naiinggit sa Middle East. Ang yaman nila. Binubungkal mo ang lupa nila, puro langis. Bilyon-bilyon ang halaga. Pero sila, hirap din, di ba? Sa pag-ano ng tubig. Although may mga paraan sila, pero hindi natural. Pero tayong Pilipino, mga kapatid, may tubig, lawasan, dami, no? Yung iba, mayroong balon, may poso. Oh, palakpakan natin ng Panginoon. Di ba? Mayaman tayo sa natural resources. Mayaman tayo sa mga precious stones, marami tayo. Sa spices, lahat nang wala sa ibang bansa. Nakakapagtanim tayo. Sa ibang bansa, hindi nakakapagtanim dahil malamig, snow, frozen ang lahat. Tayo, may tanim, di ba? May pagkain, may gulay. Hindi tayo dapat mainggit, di ba? Sa ibang bansa. O sabihin natin, mas better doon. Hindi. Para sa akin, mas pinagpala ang Pilipinas. No? Kung kukunin lang ni Lord ang mga lahat ng kurap, asenso tayo siguro. No? Pero yun nga, yung mga ganyang bagay, kung kukunin lang ni Lord yung mga mahilig magkuha ng maleta, di ba? Lako, at ilagay yung mga salapin na yun sa dapat na programa na para sa gobyerno. Wala ano kasi tayo nagkataon na doon lang tayo hindi fortunate sa mga ganyan. Pero mayaman tayo, mahalaga tubig. Balik na tayo doon sa topic natin. So sa Middle East, mahalaga yung tubig, lalo. Kasi yun ang, pag umulan, yun ang nagpapalagay ng tanim. At dahil doon, imbis na ang Diyos ang pasalamatan nila, gumawa sila ng dambana kay Baal para pasalamatan ng ibang Diyos, ang Diyos-Diyosan. Kaya anong sabi ni Elias? Sabi niya, saksi si Yahweh na buhay. Hindi uulan hanggat hindi ko o hahamog sa darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Sabi niya, patutunayan ko sa inyo na yung Baal, yung fake God na sinasamba niyo, hindi siya ang tunay na Diyos. Ako, ang sinasamba kong Diyos, ang totoo. Anong magpapatunay? Sabi ni Elias, hanggat hindi ko sasabihin, hindi uulan sa lugar na to. So in other words, hindi umulan, walang tanim, wala lahat. Pag walang tanim, walang pagkain. Ano nangyari? Pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, umalis ka na rito at magtago ka sa batis ng Karit, sa silangan ng Hordan. Maiinom mo doon ang tubig ng batis at may inutusan akong uwak na maghahanda o maghahatid sa iyo ng pagkain. Tingnan nyo, lahat ng tao sa lugar nila gutom na, patay. Wala nang makain, pero si Lord nag-provide. Anong ginamit na instrumento ng Panginoon? Uwak. Hello? Uwak. Sinabi ko na to noon, ang uwak, isa sa mga hayop na masiba. Hindi yan titigil hanggat hindi niya nauubos yung kinakain niya. Masiba yan, yung mga uwak, kinakain yan lahat, ubos, simot, bago niya tatantanan. Wala yung pakialam sa kapwa, sakim, di ba, makasarili. Pero tingnan nyo, pag ginamit ng Panginoon, kahit ang pinakamasarili, pinakamakasarili at pinakamasibang hayop, kayang gamitin ng Panginoon para i-survive ang kanyang lingkod. Hello? Hello? Kaya wag mo sabihin yung tao, masama ang tao na yan. Pero maaring palitan ni Lord ang puso niyan para tumulong sa pagkakailangan mo, sa sitwasyon mo ngayon.
No, kaya nga minsan kahit may kaaway tayong kapitbahay, pakitunguhan pa rin natin. Kasi hindi natin alam, baka hipuin ni Lord ang puso niyan. At sa oras ng pangangailangan natin, sila ang tutulong sa atin. So si Lord, araw-araw, maghapon, nagpapadala doon ng pagkain. Ang uwak ang inutusan niya. Diba? At yun ang kinain ni Elias. The Lord provides. Verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karit sa silangan ng Hordan. Umaga't hapon may uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Siyempre, ilang taon, di ba naman umulan eh. Naubos din yung batis. Kaya sinabi sa kanya, verse 8 ni Yahweh, umalis ka na rito. Pumunta ka sa Reptas, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong biyuda na magpapakain sa iyo roon. Verse 10, pumunta nga siya roon at nang pagpasok na siya sa pintuan ng lungsod, nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang biyuda na namumulot ng panggatong. Sabi niya sa babae, maaari po bang makainom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng tinapay. O kapirasong tinapay. Sumagot ang babae, saksi si Yahweh, ang iyong Diyos na buhay, na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kakaunting harina at ilang patak ng langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Kita nyo? So pagdating doon ni Elias, nakita niya yung babae na tinutukoy ng Panginoon na inutusan niya. Tapos sabi niya, pwede mo ba ako makainom? Ha? Kung iisipin natin, medyo makapal din ang mukha nito ni ni Elias eh. Sabi niya, pwede mo makainom? Tapos hindi pa nakakalayo yung babae, dalan mo na rin ako ng pagkain. Ha? At sabi ng babae, naku po, alam niyo po, alam ng Panginoon, hindi ako nagsisinungaling, cross my heart. Nawala na kaming tinapay. Meron lang kami konting harina, kapiranggot, konting patak. Imagine niyo yan, patak ng langis. Na meron kami. Sabi niya, namumulot nga po kami ng mga panggatong dahil huling last supper na namin. At wala na kaming inaasahan kundi ganun na. Huling kain namin, mamamatay na kami. Wala na, hopeless talaga. No? Wala na talagang pag-asa. Pero anong sabi ni Elias? Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Pumunta ka na at gawin mo yung sinasabi ko. Gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit, ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay. Di ba? At pagkatapos, magluto ka ng para sa iyo, sapagkat ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggat hindi sumasapit ang takdang araw ng papatakin ni Yahweh ang ulan. Hallelujah! Yun yung pangako ng Panginoon. Sabi niya, o sige, ganun ba? Nahirap ka? Hirap ka ngayon. Oo. Pero may sasabihin akong secret. Unahin mo muna ang Diyos. Kahit gipit, kahit hirap. And the Lord will supply. So, anong ginawa ng babae? Pinakain niya. Unang tingin, sabi mo, hirap na nga yung tao taggutom. Taas na nga ng bilihin. Di ba? Hirap na nga Bakit? Uunahin ko pa ang Diyos? Uunahin ko pa tong taong to na nagsasabi, ito ang gawin mo. Ito ang sabi ng Diyos na gawin mo. Pero anong ginawa ng babae? Meron siyang faith sa Panginoon.
Alam niya na yung taong yon servant ng Diyos. At kapag ka ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sabi ng verse 15, ginawa nga ng babae ang utos ni Elias. At ano nangyari? Anong himala? At hindi nga naubos ang pagkain ni Elias at nang mag-iina sa loob ng maraming araw. Hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. At hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Every time siguro pagkuha nila ng harina, ubos na. Pagbalik nila kinabukasan, meron ulit. Hallelujah. Pagtingin nila ng oil, huling patak na talaga to, wala na. Pero pagkatapos nilang magluto, kinabukasan, pagbalik nila, meron ulit. Hallelujah. Bakit? Sino ang nag-supply? Magic? Hindi. Himala galing sa Panginoon. Dahil sabi niya, I will provide for you. Kung ikaw ay mananatiling tapat, kung i-apply mo yung word ni Lord sa buhay mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hallelujah. Ito yung proof sa buhay ni Elijah. Na taggutom, taghirap, krisis, walang makain. Pero ginamit ng Panginoon ng uwak, isang tao, isang hayop na wala kang pinakahuli sa may expect mo na gagamitin ng Panginoon. Pero ginamit niya. Pinakamatakaw, pinakamasiba, pinakamakasariling hayop, pero ginamit ng Panginoon. In other words, kapag will ng Panginoon, lahat ng nakapaligid sa iyo, kahit kalaban mo, kahit kaaway mo, gagamitin ng Panginoon para masurvive ka. At yung biyuda, kahit walang-wala na, anong meron sa kanya? Faith. Anong meron sa kanya? Obedience sa word of God. So ngayon, mga kapatid, sa buhay natin, kung susundin natin ang salita ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kung wala ka na, last na yan, last resources, mas lalo mong unahin ng Panginoon. Hello? Kaso ang mindset ng tao, last na to, para sa amin na to. Wala na talaga. Inuuna natin ang Diyos. Hindi para tayo ay sumagana, yumaman. Inuuna natin ang Diyos dahil para sa ating survival. Survival. Kaya nga lalo na pag mahirap, mataas ang mga bilihin. May tagutom, hikahos. By faith, pag inuna mo ang Panginoon, mga kapatid, hindi ka pa uubusan ng Diyos. Hindi pa tutuyuin ng Diyos ang iyong kaban, ang iyong imbakan. Meron at meron kang makukuha. Bakit? Isusustain ka ng Panginoon. God will provide. Kung hindi nakinig yung babae, oo, nabusog sila sa pagkakataong iyon, pero hindi na sa mga susunod na araw. Hello? Magkakatotoo yung sinabi niya na huling kain na nila yon. Oo nga naman, ang isip ng tao, ba't kita uunahin? Wala na nga, ito na nga lang eh. Meron kami, ito na nga lang eh. Tapos uunahin pa kita, sino ka ba? Kapal na mukha mo. Yun ang thinking ng iba. Kung yun ang thinking ng babae, yun ang pinagpatuloy niya ng biyuda. Nakakain nga sila nung araw na yon, pero bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, wala na, patay na sila. At kung tinanggihan nila yung salita ng Diyos, hahanap lang uli si Elias ng ibang tao na maaring gamitin ng Panginoon. Yung blessing na para sa kanila sana, hindi mapapunta sa kanila kung hindi nila sinunod yung utos, yung salita, yung instruction ng Panginoon sa buhay nila. Salamat na lang sa Diyos na ang biyudang yon ay nakinig
Kaya ngayon nababasa natin siya sa kasaysayan ng Biblia kung paano siya nagtiwala sa lingkod ng Diyos, kung paano siya nagtiwala sa salita ng Panginoon at hindi sila namatay sa buong taon ng taggutom. Provide ng Lord ang kanilang pagkain, ang kanilang pangangailanganin at yan din ang gagawin ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kaya sa krisis na ganito sa ating lipunan, huwag mong isipin mahal ang gasolina. Hello? Mahal ang pagkain. Ang isipin mo, binigyan ka ng kapabilidad ng Panginoon na ma-afford mo yung bilihin, yung gasolina, yung pamasahe. Yun ang ipagpasalamat mo sa Panginoon. Huwag mo lang isipin ang mahal ng lahat. Ang pangit talaga. Walang kwenta. Ang pasalamatan mo, binigyan ka ng Panginoon ng resources para ma-afford mo gaano man kamahal yung mga bilihin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga nung nakaraan, nag-iikot kami. Sabi ko, pagas na tayo. Ang dami pa naman sasakyan. Ginagamit, sundo sa church. At nung huli, hindi namin linagyan ng oil yung isa nating sasakyan. Tapos binalita na, yung oil prices hike ay maaring umabot sa 90 to 100 per liter. Mga susunod na araw. Doble na. Nagsimula sa 50, tapos ngayon, abot na ng 90 to 100. Tapos sabi ko, tara, pagas tayo. Sinama ko si Pastora Maricar. Ikot kami, wala kami mahanap. Ang mumura na. Meron naman, hindi pa sila nagtataas, out of stock na. Yung diesel. Yun ang pinakaunang naubos. Tapos na-realize ko, ba't tayo nag-aalala sa pagtaas ng diesel? Ang importante, may pagpapala ang Panginoon. Kaya nating ma-afford yung mga bilihin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala sa taas ng bilihin. Magtiwala kayo sa Diyos. Na God will supply. Nung pandemic, siniplayan tayo ng Panginoon. Di tayo pinabayaan ng Diyos. Sa pagkakataon na yon, gipit, walang trabaho, nakakulong. Pero tingnan nyo mga kapatid, yung iba nga sabi mas maraming blessing nung pandemic. Parang yung biyuda, taggutom. Pero dahil inuna nila ang Panginoon, ano nangyari? Hindi sila naubusan. At huminto yung provision ng Panginoon nung natapos na ang taggutom. Kaya na nilang magtrabaho ulit, magtanim ulit, tumigil. Pero hanggat may pangangailangan, hindi titigil ang pagpapala ng Panginoon para ikaw ay mag-survive, para ikaw ay maging blessed, para ikaw ay maging pagpapala. Hallelujah. So marami tayong evidence na ganyan. When God provided manna for the Israelites sa wilderness, sa disyerto nung naglakbay sila ng mahabang taon, gutom, taggutom, anong pinrovide ng Panginoon? Mana. Ano yung mana? Pagkain galing sa langit. Wala pang nakakatikim nun dito sa mundo. Yung mana galing sa heaven. Binigay sa kanila ng Panginoon. Hinainan sila ng Diyos. Ano kayang sarap ng pagkain na galing sa langit, no? Napakasarap siguro nun. Yun ang ginawa ng Panginoon. Hinainan sila. Jesus fed thousands and thousands, 5,000. Di ba? Nung siya ay nagpipreach, nagutom ang mga tao, pinakain niya sa pamamagitan ng 10 tinapay, 2 isda, 5 tinapay. Pinagpira-piraso nila. Di ba? At anong nangyari? Kumain ang 5,000. Yung himala ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, hayaan mo, magtaasan yung mga bilihin. Hayaan mo. Ano mang mangyari, basta manalangin tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala para i-bless sa gitna ng ganitong krisis na nangyayari sa ating mundo. Hallelujah. Kaya nga, huwag tayong mabahala sa bukas. Do not worry about tomorrow.
Kung ikaw ay may Kristo, may Diyos, may Panginoon sa buhay, huwag kang mag-alala sa bukas. Hayaan mo. Ang mahalaga, manatili kang tapat sa Panginoon. Gawin mo ang Word of God. At yung bukas mo, hayaan mo siya mamblema. Kaya nga sabi ng Matthew 6 verse 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Verse 33, anong gagawin mo? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek first. Sabi mo sa iyong katabi, seek first. Unahin mo ang Diyos. Huwag mong baliwalain ang Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya ka gipit, kaya ka hirap, kaya ka nag-struggle financially, kasi si Lord last lang. Kasi si Lord option mo lang. Pag no choice mo, kaya ka lang pupunta kay Lord. Kaya ka lang magpipray. Kaya ka lang mag-worship. Pero nung sabi ng Word of God, seek first the Lord. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng bagay, unahin mo ang Diyos. And all these things shall be added unto you. Lahat ng papangailanganin mo, idadagdag, ibibigay ng Panginoon kung inuna mo siya. Yung babae, inuna niya si Lord. Yung biyuda, inuna niya si Lord. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sinostain siya ng Lord. Kaya kung gusto mo na isustain ka ng Panginoon, na mag-survive ka sa kung anong struggle na pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon, unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. Matthew 6 verse 34, kaya nga huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala para sa kanyang sarili. Sapat na ang bawat araw sa kanyang sariling suliranin. Pag may Panginoon ka sa buhay, hayaan mo yung bukas mamoblema sa problema mo bukas. Hello? Pag may Panginoon ka sa buhay, hayaan mo mamoblema ang problema mo bukas. Saka mo na problemahin pag dumating na. Huwag mo problemahin anong bukas, anong isaing ko. Ha? Bukas, anong pambayad ko dito. Kailan ba due date? Bukas. Di bukas ka na problema. Ngayon, matulog ka muna para bukas, magising ka ng maaga, makahanap ka ng paraan. Makahanap ka ng racket, ng trabaho. Makahanap ka ng diskarte. Di ba? Hindi yung iniisip mo, yung problema mo bukas. Yung problema mo sa isang linggo, hindi ka na nakakatulog, overfatigue, payat ka na. Tuyot ka na. Sakit na lagi ulo mo, hindi ka na. Di ba? Stress na stress ka na, wala pa nga, bukas pa nga yun. Sa next week pa nga yun, sa next month pa yun na problema, wag mo muna isipin. Sabi ng Bible, isipin mo lang yun nasa harap mo ngayon. Yung issues mo ngayon, yun lang. Tapos yung bukas na ulit. Yung sa susunod na linggo na ulit. Susunod na buwan, susunod na taon, saka na ulit. Haharapin. Basta nandyan ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung wala yung Panginoon, mamoblema ka talaga. Wala kang chance. Kung wala kang Jesus sa buhay mo, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon katulad ng biyuda, mag-alala ka talaga. In fact, yung biyuda, tanggap niya na nga na last supper na nila yun, tapos pwede na silang mamatay. Wala na. Hopeless na. Pero salamat na lang sa salita ng Diyos. Salamat na lang sa Panginoon. Dahil may purpose yung lingkod ng Panginoon. Sinurvive ni Lord, nadamay sila. Kaya sila rin nabuhay, hindi sila napahamak, at pinagpala sila ng Panginoon sa buong taggutom na yon. At ganun din ang kayang gawin ng Diyos sa buhay niyo, kapatid. Hello? Ganun din ang kayang magawa ng Panginoon sa buhay mo. Kung magtitiwala ka sa Kanya. Kung isa sa buhay mo ang Kanyang salita, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At yun ang challenge. Kaya mo ba? Are you willing to obey God's word? Diba? Kaya mo ba?
Matapang ka ba? Meron ka bang sapat na tapang at pananampalataya na kahit sa gitna ng kagipitan, unahin mo ang kanyang banal na salita, ang kanyang promise, ang kanyang pangako. Kaya, don't worry about tomorrow. Hayaan mong mag-alala ang bukas. Ang alalahanin mo kung paano palakasin yung pananampalataya mo. At tiyak, bukas, meron kang sapat na lakas upang magtagumpay sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, seek God first. Unahin mo ang Diyos sa lahat. Praise the Lord. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, it reminds us that this world is temporary. Itong kalamidad, itong sakuna, itong digmaan, kaguluhan, itong mga krisis na nangyayari sa ating mundo ngayon, ang siyang nagpapaalala sa atin mga kapatid na ang buhay dito temporary lang. Huwag nating ubusin yung buhay natin dito sa mga worldly things, sa pagnanasa, sa pag-aasam ng mga bagay na pansamantala lamang at iiwan din natin pag tapos na ang buhay natin dito sa lupa. Maraming mga tao hibang na hibang sa mga bagay na worldly. Yun ang kanilang focus. Yun ang kanilang goal. At pagkatapos, naubusan na sila ng oras sa Panginoon, wala na oras ng kanilang buhay, namatay na sila, hindi man lamang nila napakinabangan yung pinaghirapan nila dito sa lupa. Hello? Iba ang tao ang nakinabang. Yung walang kahirap-hirap siya ang nag-enjoy. Pinaghirapan mo yung kumpanya, nawala ka na, patay ka na, napunta sa iba. Yun ang nagtatamasa ng pinaghirapan mo. Bakit? Kasi inuna mo yung worldly things lang eh. Hindi ka nag-invest sa spiritual things sa buhay mo. Dapat balance bilang Kristiyano, bilang tao. Kasabay noon ang pagsisikap mo sa material, wealth na inaasam mo, dapat mas mataas doon yung spiritual wealth na ginagawa mo para sa gawain ng Panginoon. Na kahit maubos na ang buhay mo sa mundo, hindi ka lugi. Bakit? Pagdating doon, may kayamanan ka ulit. Di ba? Bakit? Kasi inuna mo ang Panginoon. Kaya nakikita natin, life here is temporary. Wealth here is temporary. Bilyon-bilyong halaga ng bahay, isang bomba lang ang katapat. Di ba? Kita nyo sa balita, gano'ng kalalakas yung mga no? Sabi ko, Lord, sa Pilipinas to. Ha? 30 minutes, tapos na ang digmaan. O baka nga 5 minutes lang eh. Ha? Diba yan ang realidad nakita natin ngayon? 47 years naghanda sa digmaan. Nag-invest heavily, militarily. Pinapabayaan ng kapakanan ng mga mamamayan. Kaya nga nag-rally. Ayaw na nila sa government kasi puro na lang military. 47 years nag-invest sa loob lang ng ilang araw, naubos lahat. Kita natin, tayo nga, walang nag-invest, puro sa maleta eh. Puro sa luxury car, mga mansyon na bahay. No? Sabihin mo sa mga kung sakali mang magkagera sa atin, no? Pakiuna nga yung mga bahay ng mga yan. Parang gano'n, sa sobrang galit ng mga tao, di ba? Baka 5 minutes lang, tapos na yung gera sa atin. Kaya mas maganda, wag tayo talaga mag-involve. Pero yun na nga, ito yung nagpapaalala sa atin na yung buhay dito temporary lang. Maaring mawala sa isang iglap. Isang missile lang, isang bomba lang, grabe no? Pinaghirapan mo ng napakatagal na panahon, kayang sirain ng isang segundo lang. Ubus. Kaya ang mahalaga, anumang oras mga kapatid, nasa Panginoon tayo nagtitiwala.
Para kahit anong mangyari, mabagsakan tayo ng ganyan, wag naman sana. Pagising natin, nandun na tayo sa kamay ng Panginoon. Amen? Yun ang siguraduhin natin. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga, this world is temporary. Pero hindi permanente yung mundo. Hebrews 13 verse 14. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin. At ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Amen? Yung new heaven, new earth. Yun yung pangarap natin, doon tayo titira. Yung buhay natin dito sa lupa, temporary lang. Ari-arian natin, temporary lang. Sasakyan mo, temporary lang. Kumpanya mo, temporary lang. Business mo, temporary lang. Pinagkatiwala lang yan ni Lord sa'yo. Maaari yang mawala sa isang iglap. Pero kung meron kang Panginoon sa buhay mo, anumang mangyari, kahit mawalan ka man ng hininga dito sa mundo, sigurado ka na may buhay na walang hanggan na naghihintay sa'yo. Kaya nga, yung economy crisis, wars, pagtaas ng mga bilihin, ang nagpapaalala sa atin na dito sa mundo na to temporary lang. Mababa ngayon, mataas bukas. Okay ngayon, bukas hindi. Walang permanent, di ba? Kaaway mo ngayon, unit team. Sa susunod, ano na? Punit team na. Iwalay na, split. Kakampi mo ngayon, kalaban mo bukas. Kalaban mo noon, kakampi mo. Ganun eh, walang permanente. Buhay ka ngayon, bukas, hindi mo sure. Kaya mas mahalaga mga kapatid na sigurado na may Panginoon ka. Hallelujah! At at the end of the day, ano sabi ng Word of God? Yung bahay natin hindi talaga rito. Yung bahay natin dun sa langit. Sa kanyang mga kamay. Kaya yan ang dapat maisip ng tao. Na hindi lang gugugulin ang buhay dito, material things. Hindi lang uubusin ng lakas sa pagtatrabaho, babaliwalain ang gawain, salita ng Diyos. Hindi, mahalaga itong gawain. Kasi ito ang preparation natin sa buhay na nag-aantay sa atin sa langit. Amen? Kaya kung hindi ka sanay sa gawain ganito, walang chance na maging welcome ka. Ito yung ating training ground. Ito yung ating paraan na paghahanda. Kaya dapat balance habang nagsisikap ka para sa pamilya mo, kung hindi pa babalik si Lord sa future nila para mas gumanda, dapat kapantay nun o mas higit pa doon yung spiritual na pananampalataya mo. Pinapatatag mo rin, pinapalakas mo rin. Inuuna mo, seek ye first the kingdom of God, sabi ng Bible, and His righteousness and all these things will be added unto you. Inuuna mo siya. Hindi dapat nauhuli ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga, everything change. Government change, economies change, prices change. Ang hindi lang nagbabago, mga kapatid, ang Panginoon. Si Lord lang ang hindi nagbabago. Di ba? The Lord is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung paano kanya minahal, mahal kanya ngayon at mamahalin kanya sa mga susunod pa na panahon. Kaya nga bilang church body ng ating Panginoon, tayo ay maging light. Instead of fear, anong gagawin natin? Kailangan lakasan natin ang ating faith. Instead of selfishness, lakasan natin maging generous tayo. Matulungin. Huwag tayo maging sakim. Diba? Parang yung byuda. Lalo nga kailangan niya ng tulong. Kaya anong ginawa niya? Tumulong siya. Dahil pag tumulong ka, tutulungan ka rin ng Panginoon. Instead ng despair, hopelessness, anong kailangan natin? Hope. Ha? Kaya, sabi ng Word of God, Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbubuhat ng pasani ng bawat isa. Tulungan natin ang ating kapwa. Tulungan natin ang ating kapwa kapatid. Kung nakita natin na may struggle siya, na may pagsubok siya, suportahan natin, tulungan natin. Yan ang gusto ng Panginoon makita sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, when crisis hits, alalahanin nyo to, tandaan nyo to, God is still in control. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.
Praise the Lord! Hallelujah! Yung crisis, normal. But God is still in the throne. He is still God. He is in control. Yung mga nangyayari dito, kailangan mangyari, sabi ng Word of God. May dahilan, may purpose ang Panginoon. Tayo mga kapatid, patuloy natin panghawakan ang salita ng Diyos. Lalo't may krisis sa buhay mo, ano sabi ng Word of God? Unahin mo ang Diyos lalo. Mas lalo kapag ka may krisis. Dahil yun lang ang pagkakataon mo na umahon. Yun lang ang pagkakataon mo na mag-survive. Yun lang ang chance mo na ikaw ay magtagumpay. Hallelujah. God is in control. Ama naming banal na nasa langit, salamat sa iyong salita. Hallelujah, Lord. Na ikaw, Panginoon, ang nagpapalakas ng aming loob. Sa ganitong sitwasyon, Lord, kahirapan, krisis, digmaan, Panginoon, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng fuel, lahat, Lord. Pero, Panginoon, ikaw ang nagpapaalala sa amin na ikaw ay nariyan. You are in control, Panginoon. Na kahit tumaas ang mga bilihin, tumaas ang lahat, Panginoon, ang pinagpapasalamat namin, Lord, na binigyan mo kami ng capacity na ma-afford pa rin ang lahat ng pangangailangan namin para mabuhay, para mag-survive. Lord, we thank you, Lord. Noong nagdaang pandemic, pinatunayan mo, Panginoon, ang kabutihan mo. Pinatunayan mo ang kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, Panginoon, ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Lord, sa pangyayaring ito, ganun muli, Lord, patutunayan mo uli sa amin na ikaw, Panginoon, ay hindi nagpapabaya sa iyong mga anak, Lord. Ano naman, Lord, kung tumaas sa mga bilihin? Kung tumagal ang digmaan, wag naman sana, Panginoon. Ang alam lang namin, Panginoon, patuloy mo kaming isusustain. Patuloy ka magpo-provide. Dahil yan ay pangako mo. Magkagulo man ang daigdig, mayroon kaming kapayapaan dahil alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. O Diyos, salamat po. Panatilihin mo sa aming puso ang iyong salita. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang i-priority namin, Lord. Sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming desisyon, sa lahat ng aming mga balak, unahin ka namin, O Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak na narito. Maging ang iyong mga anak na nanonood online, Panginoon, bless them with your generous hands, Panginoon. Salamat na ikaw ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, O God. At patunayan mo muli sa kanila na ikaw ay Diyos, ikaw ay Hari, ikaw ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa iyo. Lord, salamat po. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan. At sabi mo sa iyong salita, be still, know that I am your God. Hallelujah. Lord, we believe in you, God. And you are our Lord. You are our God. You are our deliverer, Panginoon. Salamat, Lord, na pinatunayan mo muli ang iyong kabutihan sa amin. Salamat, O Diyos, tinataas ka namin. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.